Kumusta mga ka-59? Have a blessed day po ulit sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon na ating bibigyan ng paglilinaw o mabigyan ng solusyon na naging problema ng mga security personnel natin is about yung napping, sabihin yung pag-idlip. So kailangan po alamin muna natin ano ba yung dahilan o ano yung ugat ng bakit nakakaidlip ang security. So what is the cause? So ang topic po natin, the cause and effect of napping. Ano ba yung magiging cause ng effect na nagiging cause at ano yung nagiging effect pagdating na nangyari na. So doon muna tayo sa cause para at least alam natin yung dahilan, para at least magawa natin ang solusyon. Kasi sabi na ang problema yan. Pero bakit naging problema? May naging dahilan. May root, kumbaga, may ugat yan. Bakit na? So yun ang dapat hanapin natin. Yung ugat ng problema. Hindi nyo titingnan mo yung problema. Kasi pag problema tiningnan mo, lalo ka lang mamang problema. So unahin natin ano ba yung naging dahilan ng problema nito. So doon tayo mag-start ng solusyon. Diba? Para kalimbawa, merong isang butas na timba, nag-iigib ka, bakit kaya nababawasan yung aking tubig? Hindi naman gagawin mo, igiban na lang uli kasi nabawasan. Igib na lang uli ako, nabawasan. Hindi yun eh. Ano may dahilan ba't na uli? So pag naman, ay may butas pala. So yun yung problema, tatakpan mo, hindi pa nag-igib ka uli, wala nang tapon. Diba? So ganoon din sa problema. Okay, sa napping, ano yung number 1 na nagiging cause? So bibigyan ko lang kayo ng mga ilang ano lang po na makatulong sa inyo. Una yung sobrang gamit po ng cellphone. Excessive using of cellphone talagang malaking problema ng ating mga security personnel kasi ngayon syempre ang cellphone lalo sa duty yung hindi sa kanila bawal ang cellphone, ina-allowed silang gumamit. Syempre pag alang camera yan, pipitik talaga mag-aano yan kasi napapagod sa amin, hindi talaga allowed ang gumamit ng cellphone during their tour of duty. Isang number 1 house rule, policy namin yan na talagang hindi ko ina-allowed kasi nga po, syempre, mahirap na eh, mako-compromise talaga. Minsan, andyan yung sakyan, pagka entrance siya, cellphone lang ng cellphone, din nakita, andyan na pala, di ba? So, yun. Tatapik po natin yan, bakit mahalagang dapat ang guard, walang cellphone during their tour of duty. So, ito muna yung example natin, ha, na bakit nagkakaroon ng napping. So, cellphone, iwasan po natin. Kasi ang duty natin, 12 hours. Nag-prepared ka pa, sabihin mong 5 hours na lang preparation mo, biyahe ka, papasok, pauwi. So, nagkakaroon ka na ng 17 hours na kukonsume mo. So, 7 hours na lang ang kailangan mo para makapagpahinga in a day. Kasi we have 24 hours a day. Diba? So, bigyan natin ng halaga yung tinatawag na how to manage your time. Mahalaga po security na marunong mag-manage ng oras. Kasi pag hindi po, talagang hindi ka tatagal sa security industry. It's either makompromise ka, mawalan ka ng trabaho kasi nagkaroon ka ng negligence. So napping ang pinaka-isang dahilan kung bakit natatanggal sa isang pwesto ang security. Napaidlip, napasukan. Ang worst pa, pinalo ang guard, namatay ang guard. Marami pong ganyan. Hindi po natin maitatago yan. Okay, so iwasan po ang paggamit ng cellphone para maiwasang mapaidlip. Pangalawa po is yung lifestyle natin. Baka mamaya mahilig ka sa gimmick, barkada rito, tagay dito, tagay dito. Iwasan po natin yan. Kung dati wala tayong security industry, 8 hours on duty, maintindihan yun kasi medyo mahaba pa yung oras. Pero security pa, lalo pag 12 hours ka, kahit sabi mong 8 hours on duty mo, iba ang trabaho. Lalo kung tayuan kayo pag sa bangko kayo naka-assign. Siyempre po, bawal na nakaupo during the tour of duty. Tapos may hangover ka, mahirap po yun. It's either mag-collapse ka dyan. Kaya nga sa mga call center na talagang tayo ng security dyan, minsan may natutumba na lang. Maraming ganyan. Totoo po yan. Kasi may mga guardian po ako sa call center natutumba ng mga kasama. Hindi na pumapasok na nabukasan. Bakit? Napapahiya. Siyempre, dagdag ng camera yan eh. Tapos nandoon bilang ka natumba dahilan pala tulog. Para kang binaril na manok. Diba? So yung mga ganyan, kaya kailangan iwasan po natin. Okay, pangatlo po, is yung pamilya natin. Baka mama yung partner nyo sa buhay, hindi mo na kayo tinutulungan. Pagdating nyo, kayo magluluto, maghuhugas, maglalaba, mamamlansya. Paano na ang buhay pagka ganyan yung partner mo? Kasi may mga ganyan akong guard. Talagang pagod na pagod eh. May partner ka naman sa buhay. Anong ginagawa? Hindi sila marunong magluto eh. Hindi sila marunong maglaba eh. Sabi ko, kumuha ka ng partner, ganun lang. Anong gagawin mo sa buhay mo? Parang pabiro din sinasabi, baka mamaya syempre magalit, diba? Huwag ganun, dapat turuan natin, magtulungan kayo para at least masustain yung mga ganyang problema. Diba? So, baka, okay, next is
Yung pang-apat natin, baka na mawala kang goal sa buhay. Diba? Kaya okay lang sa'yo, ganito lang, pwede naman kahit hindi. Kasi pag ang security o kahit sinong empleyado, pag may goal sa buhay na may gusto siyang marating, sigurado po magiging maayos ang trabaho. Kaya nga like ko nito sa security namin, ano ba yung goal nyo sa buhay? Kasi hindi nang pwede puro trabaho lang eh. Turuan ko yun, mag-11 ka, mag-conduct ka, ito yung house. Tapos yung tao na tinuturuan mo, walang plano sa buhay. It doesn't work that way. Talagang ala. Kasi pag may plano yan, meron siyang ipinupurso sa buhay, sigurado ang ganda magtrabaho niyan eh. Hindi mo na kailangan turuan yan eh. Gagawa ng paraan yan para matuto siya. Diba? Kasi meron siyang plano eh. Kasi itong pagiging empleyado niya or security personnel, ang pinaka bread and butter niya or pinaka capital niya para ma-meet niya, marating niya kung saan niya gustong pumunta. Ito yung kanyang pinaka foundation. Diba? So magpapakabuti ka talaga. Ngayon yung kung wala, kung ano lang, mabuhay lang, okay lang, sweldo lang, okay lang. Mahirap po kasama. Kaya nga ako, tinuturuan ko yung mga kasama ko dito na paano kayo mag-invest sa buhay. Hindi habang buhay, security personnel kayo, tatanda kayo, matatapos ang karera nyo bilang empleyado. Ano na after? Ang SSS, pension, aasahan natin. Magkano lang po yan? Sa taas ng inflation rate ngayon, hindi mapipigil yun. Pero kaya mong pigilan ang pagiging mahirap mo pag ikay nagretiro. Paano yun? Sikap lang yun. Mag-invest ka. Ang daming pwedeng gawin ngayon na para umasenso. Hindi yung puro ka lang mangutang dito. Ano mangyari in return? Diba? So yun, baka mamaya yun ang problema din. Yung wala kang goal. Panghuli natin, baka katamaran na talaga. Yung talagang ayaw mo sa trabaho na yan. Hindi naman ako habang buhay dito. Pansamantala ako. Criminology graduate ako. Yan, mga ganyan. Kasi may mga graduate ng criminology. Pero ang sinasabi ko, hindi natin alam kung ano yung plano ng Lord sa atin. Kung ano yung gusto niyang ipatupad o gawin sa atin. Kung naandyan tayo, meron siyang rason. Kung hindi man ikaw para niya, pagbutihin mo pa rin. Kasi hindi natin alam along the way. Diba, ganun lang kasimple. Okay, tapos ka. Graduate ka, may diploma ka. Wala ka pa nga doon sa gusto mong mangyari. Iniligay ka dyan eh. May purpose. Diba? So, yun eh. Baka ito yung pinaka-the best para sa'yo, hindi mo lang nakikita. Marami naman ganyan eh. Hindi ko mo natapos ka, doon ka talaga. Hindi po. Naiiba yan. Diba? O, kung nakita mo may potential dito na mag-grow, na umasenso ka, magkapera ka, okay na. Lahat naman ng trabaho, pwede mo pagkat at umasenso ka dyan eh. Basta, pagbutihin mo. Okay, so yun, baka yun po. Ngayon, yun yung cause. So kung naandun yung mga cause po ninyo, bawasan po ninyo or tanggalin nyo na. Diba? Kasi wala akong mangyayari, masisira ang trabaho. That is the cause. Simple yun, kakalati simple, pero tingnan yung oras, ang ubus yung oras yun. Kaya pagpasok nyo, wala na. Nakakatulog ka, alauna na ng madaling araw, kaka-cellphone. Gigising ka ng alas 3. Siyempre, pag malalayo yung tinitirahan. Sabi nga yung mga layong tinitirahan, hindi rason yan. Kasi alam mo malayo, so adjust. Kung umuupa ka dyan sa malayo, lumapit ka doon sa pinapasukan mo, gano'n din naman eh. Adjust. Hindi pwede ang company mag-a-adjust, tandaan po natin. Diba? Okay, so yun yung cause. Ano yung effect naman dito? Pag nangyari yun, dapat alam natin kung ano yung... Kaya nga pag ginawa mo yan, alam mo, pag nag-cellphone ako hanggang alauna, pagpasok ko, puyat sigurado ka, antokin ako. Alam mo na yun eh, mapipredict mo yun eh. Tapos manakawan ako, ano mangyari sa'yo? Okay, ano yung effect nito pagka hindi mo tinigil yung ginagawa mo na yan at napaitlip ka? Una, mako-compromise. Una, sarili mo. Sabi ko nga, safety first. Dapat unahin lagi ang sarili, lahat ng empleyado, lalo ang security. Safety first. Ibig sabihin, magtago ka o matulog ka kung saan lang, hindi ka mahuhuli yan. Ibig sabihin, pag naka-duty, safety mo sarili mo. Diba? Paano kung tulog ka, paano masasafety yung sarili mo? Kasi pag safety ka, natural, safety yung area mo. Diba? Sabi mo, safety mo yung building, tulog ka. Kamo, paano mo mai-save yung building? Itulog ka dyan. Diba? Mako-compromise lalo. Kung gising ka dyan, safety ako. Kasi safety rin ng building. Kasi maayos ako nagtatrabaho eh. Nakuha natin yung point. Okay. So next, sarili mo mako-compromise. Tignan yan. It's either na ma-aksidente ka. Diba? Huwag naman po sana, pero it should be happen pagpabaya ko. Or ang worst is, mamatay ka. Pangit po pakinggan yung term, pero it should be happen. Kahit naman alam mo yan, pinalo ka dyan, no? Diba?
Paano? Maraming ganyan kasi may mga kasamahan din akong ganyan na kasama nila before sa ibang agency. Siyempre, kwento-kwento, totoo naman po yan. Pinalo kasi tulog. Nabiyak ang ulo, ay buhay, di nagpapagamot. Ay ano kung ano nangyari ngayon. Ay paano yung pamilya nga, sumamaya po yun. Okay, pangatlo po, pangalawa, of course, your family. Kapag apektado ka, lalo pag breadwinner ka sa inyo, lahat ng kasama mo sa bahay, bread-eater, ay kawawa sila, walang kakainin yan, sigurado. Paano kung pamilyado ka pa, sarili mo pa, may anak kang pinag-aaral, ano mangyari sa kanila? Diba? So, yun lang. Dalawa lang na yan, dapat alam natin eh. Diba kaya ka nagtrabaho para maghanap buhay, hindi maghanap patay. Okay, so next, makukompromise siyempre kung anong agency ang kinabibilangan mo. Nakalagay dyan yung mga patches ng agency. Yan, sa mga social. Imagine yung mga patches na yan na company na inilagay sa uniform mo. Ibig sabihin, ino-authorize ka, pinagkakatiwalaan ka, tapos gano'n lang ang gagawin natin. Diba? Next, ano pa yung makakompromise? Yung management, kung saan ka nakaasa yung admin natin. Siyempre, pagagalitan niya o pagsasabihan niya ng kanilang ng kliyente, ng may-ari ng inyong building na minamanage nila. Imagine natin yan. Okay? So next, siyempre yung co-workers mo, baka dahil sa'yo natanggal lahat ng mga gwardiya dyan sa kapapayaan mo. Paano din pamilya nila? Kita mo ilang pamilya sisirain mo ng dahil sa kapapayaan mo. So iwasan natin po yun. Okay? Ano ba po yung pwede makompromise? Siyempre, yung may-ari ng kumpanya. Kaya nga tayo hinire to protect lives and properties. Tapos tulog ka dyan. How do you protect the lives and properties of the company that you are serving for kung gano'n ang security personnel? Diba? So alam po natin ang sagot yan. So kailangan dapat pinag-aaralan natin or sinasanay yung sarili na maging matatag kapag nasa duty ka. Ang antok, labanan mo yan. Dahil kung sinasabi yung antok ang papatay sa iyo, yung idlip na yan eh. Hindi naman yung number one niya, kaya ka lang pinuntahan niya kasi tulog. Kaya subukan mong gising ka, may baril ka, lalapitan ka ba niya? Di ba? So kaya isipin po natin. Para wag po natin makarating tayo sa mga ganung bagay, kailangan po ang security. Palagi maximum tolerance, vigilant, discipline, honesty, naging tapat sa tungkulin. Kasi yung nagtatrabaho ka ng tama, inaayos yung trabaho, honest ka niya. Vigilant ka kasi lagi kang alert, gising ka palagi, disiplinado ka. Nasa badge natin yan, di ba? Kaya dapat isinasa puso natin yung trabaho natin at pakamahalin natin. Huwag nyo makatrabaho lang kung hindi man ako dito, hindi natin nasabi alam yun. Marami kasing ganyan, nasa larangan security industry, pero parang temporary lang sa kanila. Parang dito lang muna kasi pansamantala, dapat po hindi ganun. Lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng nasa itaas, pahalagaan po natin yan. Kasi blessing, lalo kung ito'y nagiging sustain mo para ka mabuhay everyday. Ang laking pasalamat dapat. Kasi nabubuhay ka, tumingin sa paligid, ang daming nagugutom dyan. Ang daming walang hanap buhay. 6 months, tapos ang kontrata, apply na naman, samantalang tayo. Mananawa ka sa kakatrabaho. Pandemic proof, earthquake proof, lahat na lang ng kalamidad. Proof ang trabaho ng security. Sinaan dyan lagi. Di ba? Nag-pandemic, sino ang naiwan sa mga building? Puro security guard. Arap tuloy-tuloy ang sweldo. Samantalang iba dyan, nangangarap na kung paano sila sa sahod, wala silang kita. Parang ang guard na, andyan lang, monitoring lang, wala lahat ginagawa. So, sinusuplayan pa ng management ng pagkain. Imagine nyo yan. Diba? Na kung daw magkaroon man ng earthquake na yan, naguho na ibang mga building dyan, may guard pa rin dapat na maiwan dyan para bantayan yan. Diba? So, kaya pahalagahan po. Hindi biro ang trabaho ng mga security person. Kaya dapat yung mga officer dito po, try nyo or gawin ninyo na i-motivate natin ang ating mga tao paano sila mag-excel sa buhay nila. Personally, kailangan ipakita natin na meron tayong pagmamalasakit sa kanila. Paano po yun? Turuan natin. Hindi lang kasi puro trabaho, puro na lang itong gawin ninyo, ito yung gawin ninyo, puro na lang negative, ganito, nanghihingi alam sa trabaho, mga ganyan. Alam nyo, hindi na yun eh. Kailangan ngayon, nababago ngayon ang sistema ng mundo eh. Dati, ang kailangan, ang kaangas sa mga officer mo, kailangan may sigaw, may didiba, katakadyakan ka. Hindi na ngayon yun eh. Kaya yung mga ganon na galing sa mga kasundaluhan, pupunta ng security sa panahon ngayon, madaling matatanggal sa trabaho kasi hindi nila alam ano ba yung platform ng security industry. Paano mo i-handle yung mga guard. Diba?
So, kailangan alamin natin o ituro natin ito. Bakit kayo gusto kayong matuto mag-memorize ang 11G o Code of Ethics, Code of Conduct? Kasi hindi nyo lang magagamit dito yan sa trabaho natin. Pwedeng pag mayroong magandang pagkakataon, there is an opportunity or tinatawag greens pasture, pwede kang mag-apply. Kaya sabi ko nga, may mga guard din ako dati, ngayon nasa mga barko ng ibang bansa na nagpaturo, nagtiyaga. Diba? O, yun. Kasi alam mo, pag ang tao tinuruan mo ng maayos at maging mabuti, hindi mang magtagal sa iyo, isang taon lang sa iyo, pero maayos, hindi sakit ng ulo. Eh kung walang mga plano lahat ng guard mo, naku po, ang sakit sa ulo niya. Puro kayo bulilyaso, pero pag naramdaman nila na para sa pamilya ko to, kailangan kong mag-grow sa buhay. Hindi man yan makaalis or something na ano sa iba at gusto niya na diyan, magiging maayos ang security at tahimik ang detachment, gaganda ang performance kasi nagsisimula sa sarili lahat. Kahit kasi anong turo mo dyan, kung ang tao na yan hindi talaga nakikinig or walang amor sa trabaho niya, walang mangyayari. Kailangan maikintal natin sa akin, maiparamdam by heart na napakahalaga ng trabaho natin. So yun lang po. So I hope po nakatulong po yung vlog ko na to, naway makatulong po doon sa mga aspiring security personnel. Tiyaga lang po, sigurado po may mararating kayo sa lulo kapag marunong kayo magtiyaga, mag-ipon, mag-invest sa trabaho natin. And God bless po sa ating lahat.